Sa POV. Magkatabi kaming natulog ni Daryl ko. Maaga pa lang ay bumangon na ako. Babe, punta na ako sa kwarto ko. Bulong ko sa kanya. No babe, just stay here. Sagot niya sa akin. Pero good morning babe. Bati niya sa akin sabay halik sa labi ko. Okay lang ba na dito ako? Nag-aalalang tanong ko. Of course babe, don't mind them. Ano naman kung kasama kong asawa ko? Nakangiting sabi niya. Hinampas ko siya. Tumigil ka nga dyan. Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Saad ko sa kanya habang uminit ang buo kong mukha. Narinig ko itong tumawa. Pinagtatawanan talaga ako. Bumangon na ako at nagsuklay ako ng buhok ko. Napatingin ako sa salamin. Suot ko malaki niyang damit. Hindi ako katangkaran kaya umabot sa tuhod ko. Ang hot mo babe. Kumikindat na sabi niya na para bang inaasar pa ako. Tumigil ka dyan. Sige na labas na ako. Paalam ko sa kanya. Akmang aalis na ako nang bigla na lang niya akong yapusin. Dito ka lang. Bulong niya sa tenga ko na nagdulot ng kakaibang init sa katawan ko. Anong oras tayo uuwi? Nauutal na tanong ko sa kanya. Why, may gagawin ka ba? Tanong niya sa akin gamit ang nakakaakit na boses. Sagot ko sa kanya na bigla na lang nagtunog ungol dahil bahagyan niyang ginagat ang tenga ko. Okay babe. Anya sabay halik sa leeg ko. Babe, hindi pa ako naliligo. Pigil ko sa kanya. We can take a bath now, if you want. Binuhat niya ako papunta sa banyo. Babe, ang lamig. Ang lamig pa ng tubig. Sabi ko sa kanya. Don't worry babe, may hot shower dito. Saad niya sa akin. Wala talaga akong kawala sa kanya. Hindi lang talaga ligo ang ginawa namin dahil talagang nagpainit siya ng husto. Nakadalawang rounds pa siya. Nasasanay na lang talaga ako sa hindi siya kontento sa isa. Ready? Tanong niya sa akin habang palabas kami sa kwarto niya. Hindi pa. Pwede ba nandito na lang ako? Tanong ko sa kanya. Babe, come on. Don't be afraid. Nandito ako. Assurance niya sa akin sabay pisil sa palad ko. Tumango na lang ako bilang sagot. Paglabas namin ay umahon ng kaba sa dibdib ko nang palabas din ng daddy at mommy niya sa room ng mga ito. Yumuko kaagad ako dahil alam ko nakatingin sila. Daryl, in my office, now. Utos sa kanya ng daddy niya gamit ang kalmadong boses. Yes, dad. Sagot ni Daryl sa kanyang daddy. Mauna ka na sa baba. I love you. Bulong niya sa akin. Paalis na ito pero parang ayaw kong bitawan ng kamay niya. Let's go, Iha. Saad sa akin ni Senyora. Good morning po. Bati ko sa kanya. Good morning din Good morning, sister-in-law. Rinig kong sigaw ni Dayan. Nahiya akong bigla sa mga pinagsasabi niya. Good morning, Dayan. Nahiyang bati ko sa kanyang pabalik. Anak, ang aga-aga pa sumisigaw ka na agad. Saway sa kanya ng mommy niya. Sorry mom, namiss ko lang talaga si Sasha. Sa ate Sasha. Pagbibiro pa nito. Tayo na sa hapag. Ani sa amin ni Dayan. Habang pababa kami, nakakapit sa braso ko si Dayan at panay kwento ito. Bihira lang kasi kami magkita sa university dahil sa kabilang building siya. Malayo sa amin kaya ngayon lang talaga kami ulit nagkita simula noong pumunta siya sa bahay. Good morning, tita. Nakangiting bati ni Arian kay Senyora. Good morning, Iha. Ako pa nagluto ng breakfast. Sana po'y magustuhan niyo. Masayang pahayag ni Arian kay Senyora. Baka may lason pa yan o gayuma. Rinig kong bulong ni Dayan kaya sinuko ko siya. Iha, upo ka na dito. Let's eat na po, tita. Masayang sabi ni Arian sabay upo sa tabi ni tita. I'm not referring to you, Arian. Sasha, Iha, dito ko maupo sa tabi ko. Tawag nito sa akin. Po? Nahihiyang tanong ko. Sabi ko dito ka sa tabi ko. Pababa na yan si Daryl. Huwag ka nang tumayo dyan. Sabi nito sa akin. Tayo na ate. Nakangising sabi ni Dayan, sabay hila sa akin. Nailang talaga ako sa pagtawag niya sa akin ng ate. Naglakad naman kami papunta sa tabi ni tita at nasa tapat ko si Arya na ngayon ay masama na ang tingin sa akin. Napalunok ako dahil halatang galit na galit ito sa akin. Kumalma naman ako nang hawakan ni Senyora ang kamay ko sabay ngiti sa akin. Huwag ka mahihiya dito sa bahay. Hindi yan magugustuhan ni Daryl. Huwag mong isipin na hindi ka welcome dito dahil tanggap ka namin. Nakangiting tura nito sa akin. Salamat po.
Mahinang sagot ko sa kanya. Tita, try niyo po ito. I cook this one po. Alok nito kay senyora. Thank you, Aryan, but I can manage myself. Sabi nito. Hindi ito sumagot dahil pumasok na sila Daryl dito sa dining area. Are you okay? Bulong nito sa akin. Okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Umupo ito sa tabi ko. Good morning, Daryl. Nakangiting bati ni Aryan dito. Morning. Tipid na sagot ng Daryl ko. I cook this one. Try it. Masarap yan. Alok nito kay Daryl. Hindi ito pinansin ni Daryl at kumuha siya ng ibang pagkain at nilagyan ng plato ko. Nakaramdam naman ako ng awa kay Aryan dahil sa effort niya. Thank you, Daryl ko. Pabulong kong sabi. Ang cute ng tawag mo kay Kuya, Ate Sasha. Sabi ni Dayan, narinig pala niya iyon. Oo nga, halatang kinikilig si Kuya. Dagdag naman ni Dylan. Guys, stop it. Saway ni Daryl sa mga kapatid niya. Alam mo, Mommy, palangitin na si Kuya. Narinig kong pinag-uusapan siya sa campus. Kwento ni Dayan. Wow, talaga anak? Iba talaga kapag in love ang kuya mo. Sabi naman ng mommy nila. Ang ingay mo talaga, Dayan. Saway ni Daryl sa kapatid niya. Sorry kuya, love you. Oh, pabirong sabi ni Dayan sa kuya niya. Tumingin ako kay Dayan na todo ang isi. May sinasan niya siya sa akin. Sinasabi niya na mag-I love you ako kay kuya niya. Hinawakan ko naman ang hita ni Daryl para makuha ko ang atensyon niya. What, babe? Nakangiting tanong nito sa akin. I love you. Pabulong kong sabi. I love you too, babe. Sabi niya. Respeto naman sa mga single. Sabi ni Dylan kaya tumawa kami. Nagulat ako dahil nakitawa din ang senyor. Si Aryan lang ata ang hindi. Igawan mo na kasi. Ang hina mo. Sabi ni Daryl sa kapatid niya. Masamang tingin naman ang binigay ni Daryl sa kuya niya. That's enough. Let's eat. Saad ng senyor. Kumain naman kami. Naging masaya ang umagahan namin. Pagkatapos namin kumain ay nag-ayos na kami para bumalik sa bahay. Daryl, makikisabay ako sa inyo ha. Yun naman na wala akong dalang car. Marteng sabi ni Aryan. Tumingin naman sa akin ang jowa ko. Ngumiti ako bilang sagot. Kuya, ako na maghahatid kay Aryan. May lakad din kasi ako ngayon. Sabi ni Dylan. Okay bro. Nakangiting sabi ni Daryl. Hinila niya ako papunta sa kotse. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Nang makaupo na ako, tumingin ako sa labas. Kagaya kanina ay hindi na naman maipinta ang mukha ni Aryan. Daryl ko, sa tingin ko galit si Aryan. Sabi ko dito, hayaan mo siya babe. Bakit mo siya inaalala? Sinaktan ka niya kagabi pero iniisip mo pa rin siya. Sabi nito sa akin. Hindi naman sa ganoon. Paano kung ipagkalat niya sa campus ang relasyon natin? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Huwag mong isipin iyan. Mag-focus ka lang sa studies mo. Okay, ako na bahala sa ibang bagay. Sabi nito sa akin. Inihilig ko ang ulo ko sa balikat niya habang hawak niya ang isa kong kamay. Hinalik-halikan niya ito habang nagmamaneho siya. Hindi ko alam pero napanatag ako sa mga sinabi niya. Hanggang sa bumigat na ang talukap ng mata ko at tuluyang tinangay ng antok. Nagising ako dahil nagugutom na ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil nandito na ako sa kwarto namin. Binuhat ba niya ako kanina? Napasarap yata ang tulog ko. Bumangon na ako at bumaba. Katamtaman lang ang laki ng bahay namin. Hinanap ko kaagad siya sa kusina pero wala ito. Daryl ko? Tawag ko sa kanya. Yes, babe. Sagot niya sa likuran ko. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Do you miss me? Tanong niya sa akin. Anong sinasabi mo? Gutom na ako, babe. Sabi ko sa kanya. Okay. Bulong niya sa akin sabay yakap sa akin. Niyaya niya ako papunta sa dining area. Pinaupo niya ako habang siya naghanda ng pagkain namin. Nakangiti naman ako habang pinagmamasdan ko siya. Babe, huwag mo nga gawin yan. Saway niya sa akin. Ang alin po? Tanong ko sa kanya. Ang titigan ako. Alam ko naman na gwapo ako. Pabirong saan niya sa akin. Kumain na lang tayo, baka gutom lang yan. Sabi ko sa kanya. Sanay na ako dahil ganyan ang laging niyang sinasabi. Umupo na ito sa tabi ko. Magsisimula na sana kaming kumain nang may narinig kaming doorbell. Ako na babe. Sabi niya sa akin. Tumayo ito't pumunta sa gate. Medyo matagal siya kaya nagtaka ako kung bakit hindi pa siya bumabalik. Nagdesisyon akong sundan siya. Habang naglalakad ako hindi ako mapakali.
Nakita ko siyang nakatayo sa gate na para bang may kausap. Diretso lang ang lakad ko hanggang sa nakarating ako sa pwesto niya. Daryl, sinong kausap mo? Tanong ko dito. Nagulat ako nang si Stephen ang nasa labas. Pumasok ka sa loob, babe. Sabi nito sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Sabi niya sa akin. Hindi na ako nakipagtalo at sinunod ko na lang siya. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila dahil hindi ako pwedeng makisali. Pumasok na lang ako ulit sa loob at hinintay siya. Ilang sandali pa ay dumating na ito. Bakit nandito si Stephen? Tanong ko sa kanya. Nakita kong napatiimbag ang ito. Let's eat na, babe. Huwag mo nang alamin pang pinag-usapan namin. Sabi nito sa akin. Okay. Tipid na sagot ko. Nagsimula na kaming kumain. Naging okay naman ang linggo namin. Umakyat kami sa kwarto para mag-movie marathon. Habang nanonood kami ay nagtatrabaho ito sa laptop niya. Ako naman ay nanonood lang dahil wala naman akong gagawin. Paggabi na rin, bala ko rin na magluto ng hapunan mamaya. Pero hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Lately kasi lagi na lang akong inaantok. Siguro ipagod lang ako sa practice namin sa cheer dance. Ang bala ko na magluto ay hindi na nangyari dahil ako pa itong ginigising niya. Sorry Daryl ko, nakatulog ako. Ngumiti ito at hinalikan ako. Masaya kaming kumakain dahil bumili ito ng isaw kay Manong. Daryl ko, thank you dito. Sabi ko sa kanya. Napadala ako babe kaya bumili na ako. Sabi niya sa akin. Naparami talaga ang kain ko. Pakiramdam ko nga'y tumataba na ako. Nag-aalala tuloy ako para sa damit ko sa cheer dance. Daryl ko, pagdadayet na muna ako simula bukas. Baka kasi hindi na magkasya ang damit ko sa cheer dance. Sabi ko sa kanya. Magpagawa ka na lang ulit, babe. Bakit ka magdadayet? Kasi ang laki ko na. Ang takaw ko sa pagkain. Bakit kasi ang sarap ng mga pagkain natin itong nakaraan? Nakasimangot na sabi ko. Magaling ka sa akong chef. Pagmamalaki niya sa akin, nagtawanan kaming dalawa. Pwede ka rin mag-asawa? Sabi ko sa kanya. Kaya nga ako nag-asawa na, di ba? Pagbibiro niya sa akin, sinamaan ko naman siya ng tingin. Bakit galit ka na naman, babe? Tanong nito sa akin. Wala, nainis lang akong bigla sa mukha mo. Sabi ko sa kanya. Kumunot naman ang noo niya. Are you serious, babe? Tanong nito sa akin. Oo, seryoso kaya huwag ka nang ngumiti dyan. Mas gusto ko na masungit ka sa akin. Bigla ko na-miss ang pagiging masungit mo. Sabi ko. Kahit ako hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Hindi ito umimik kaya nagtaka ko. Daryl ko! Tawag ko sa kanya. What? Masungit na tanong niya sa akin. Bakit ka nagagalit dyan? Tinatawag lang naman kita. Sabi ko sa kanya. Ano ba talagang gusto mo? Sabi mo kanina gusto mo na masungit ako tapos ngayon nagtatanong ka? Inis na sabi nito sa akin. Tumayo ito't lumabas ng kusina at ako naman ay bigla na lang umiyak. Tumayo ako't niligpit ko ang pinagkainan namin. Habang naguhugas ako'y panay-agos ang luha ko. Hindi ko alam pero sumama ang loob ko. Pagkatapos ko'y pumasok na ako sa kwarto namin pero wala siya. Naisip ko siguro na sa office niya siya. Nagayos na ako para matulog pero anong oras na hindi pa rin ito pumapasok. Hindi ko na siya hinintay dahil inaantok na talaga ako. Kinabukasan ay nagising akong walang katabi. Tumingin ako sa pwesto niya pero hindi man lang ito nagusot. Hindi siya natulog dito sa kwarto namin. Ito ang unang beses na hindi kami magkatabi. Kahit masama ang loob ko'y bumangon na ako at nag-ayos ng sarili para pumasok sa university. Pagbaba ko ay wala na ang kotse niya. Umalis na pala ito. Napasobra ba ako ng ugali ko? Tanong ko sa sarili. Nag-commute na lang akong papasok sa university. Pagpasok ko pa lang ay narinig kong nagbubulungan ng mga estudyante habang nakatingin sa akin. Good morning, Frenny. Bati sa akin ni G. Good morning din sa'yo, Frenny. Sana all na lang kami nito sa'yo. Sabi naman ni Rosalie. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Hindi mo sinabi sa amin na boyfriend mo palang varsity player at hot na si Papa Stephen? Sabi nito sa akin. Nagtaka ako sa sinabi niya. Naku, okay lang kung tinago mo. Naintindihan naman namin. Sabi naman ni Llewellyn. Saan niyo ba nakuha ang balita na yan? Inis na tanong ko. Sikat ka kaya? Kagabi, nakita namin sa wall ng university sa social media.
May mga stolen shots pa nga na magkasama kayo. Nakangiting tura nila. Super nakakakilig, Frenny. Nagtilian silang 5. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila kaya kinuha ko ang phone ko at pumunta sa page ng school. Nagulantang ako sa nakita ko dahil nasa headline kami. Ang ibang pictures ay noong nasa laundry area kami at sa elevator naman ang iba. Hindi kilala kung sino ang nag-post. Sumakit bigla ang ulo ko. Gustuhin ko magpaliwanag sa mga kaibigan ko hindi ko kakayanin ang oras ko dahil magsisimula ng first class ko at si Daryl pa ang prof ko. Nakita kaya niya ang post doon sa page? Tanong ko sa sarili. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko tumakbo papunta sa room ko. Halos liparin ko na, wag lang malate. You're late. Basta. Malamig na sabi nito sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Natatakot ako makita ang mukha niya. Siguro nag-date pa yan, sir? Sabi ng isa kong kaklase. Shut up! Sagaw nito sa kaklase ko. Miss Vista, hindi ka pwedeng pumasok sa klase ko. Kalmadong sabi nito pero ramdam ko ang galit sa boss niya. Hindi na ako nagsalita at lumabas na lang sa room. Umupo ako sa labas para kahit na wala ako sa loob ay naririnig ko ang discussion niya. Tahimik din akong umiiyak. Grabe siya sa akin. Pwede naman namin pag-usapan ng problema. Kaya siguro hindi siya tumabi sa akin dahil galit siya. Pero hindi naman yun totoo at alam niya iyon. Bahala nga siya. Nang matapos ang klase niya, nakita kong dumaan dito sa tabi ko. Diretso lang din ang lakad dito. Si Stephen. Kailangan ko makausap si Stephen. Tumayo ako at naglakad papunta sa kabila. Third year siya, kaya nasa kabilang building sila. Habang naglalakad ako'y nakatingin sa akin ng mga estudyante. Nahihiya tuloy ako. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy ba ako. Sa uli ay huminto ako at umalis na lang. Hindi ko kayang pumunta sa room nila. Siguro itatawagan ko na lang ito. Naglakad na lang ako papunta sa office ni Daryl pero nasaktan lang ako dahil nakita ko itong nakikipag-usap kay Maxima at nakangiti pa ito. Nilisan ko na lang ang lugar at nagpalipas ng oras sa practice room namin. Doon ako sumayaw ng sumayaw. May mga pasok pa sila kaya ako lang ang nandito. Idinaan ko sa sayaw ang lungkot na nararamdaman ko. Hiling ko na sana'y mamaya'y maging okay na kaming dalawa. Hindi na ako kumain ng tanghalian. Diretso na ako sa next class ko pero naiinis lang ako dahil pinag-iinitan din ako ni Aryan. Sobrang frustrated ako sa araw na ito. Lahat na lang sila. Hindi na ako pumasok sa next class ko. Hello, Dayan. Pwede ba ako matulog sa kondo mo? Kahit ngayong gabi lang. Tanong ko sa kanya. Hindi ko na kasi alam kung sinong tatawagan ko. Sige, pasok ko na lang. Itong passcode ko. Sagot niya sa kabilang linya. Thank you, Dayan. Sabi ko sa kanya. Doon ako dumiretso. Bahala na. Sad ko sa sarili. Seryoso ako na hindi ako uuwi sa bahay. Kasalukuyan ako nasa kondo ni Dayan. Malapit lang ito sa campus kaya nilakad ko na lang. Gusto ko munang mag-isa. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Humiga ako dahil sobrang inaantok ako pero sinilip ko muna ang phone ko kung tumawag ba siya sa akin. Pero nalungkot lang ako dahil wala. Humiga na lang ako sa sofa. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog basta nagising ako na nangangasim ang sikmura ko. Nahihilo din ako. Pagkatapos kong dumuwal sa lababo ay bumalik na ako sa sofa. Ate, tawag sa akin ni Dayan. Dayan, pasensya ka na ha. Hindi kasi kami okay at hindi ko rin alam kung naniniwala ba siya doon sa mga lumabas sa social media. Saad ko sa kanya. Okay lang yun ate. Saglit kukuha ako ng mga damit na pwede mong gamitin. Paalam niya sa akin. Magkaedad lang kami ni Dayan pero ate na kasi ang tawag niya simula na maging kami ni Daryl. Namimiss ko na siya. Pinatay ko ang phone ko para hindi niya ako matawagan. Nagluto ako ng hapunan at kumain kami ng sabay ni Dayan. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa subject niya. Ganon din sa klase ni Aryan at Maxima. Sa kanilang tatlo ako hindi pumasok. Tumambay na lang ako sa practice room namin. Nawalan din ako ng ganang kumain dahil na rin sa pangangasim ng sikmura ko. Sasha, pinapatawag ka daw ni Prof. Robles. Sabi sa akin ng kasama ko. Sige, sagot ko dito. Lumabas ako pero hindi ako doon pumunta. Napansin ko rin na hindi pumasok si John, ganun din sa Stephen. Tumambay ako sa labas ng campus. Hapon na kaya natatakam na naman ako sa isaw. Pero hindi ako kaagad tumuloy sa pagbili dahil nakita ko na paparating ang kotse ni Daryl. Mabuti at may ibang estudyante na mas matangkad sa akin.
Nakita ko rin na kasama niya si Aryan, kaya siguro hindi ako hinahanap dahil may kasama na siya. Paano kung tumuloy ako doon kanina? Gagawin nila akong kaawa-awa? Doon ulit ako tumuloy kay Dayan. Palimang araw ko na ngayon at tuwing pinapatawag ako ni Manong ay hindi ako pumupunta sa kanya. Hanggang sa may blind item na naman sa page tungkol sa isang professor at isang estudyante na napag-alaman nilang nagsasama. Sino kaya itong nasa blind item? Rinig ko na pag-uusap ng mga nasa tabi ko. Alam mo, bawal kasi yun. Sagot naman ng isa. Mag-name drop na kasi sila. Pinapahirapan pa tayo eh. Inis na sabi naman ng isang estudyante. Umalis na ako sa tabi nila. Hindi ko na siguro kakayanin ng mga susunod na sasabihin nila. Alam ko na kami iyon. Naisip ko tuloy paano ako kapag lumabas ang pangalan ko. Ipagtatanggol mo rin kaya ako, Daryl? Tanong ko sa sarili ko. Naglalakad akong pauwi. Pakiramdam ko'y may nakasunod sa akin. Nang lumingon ako'y wala naman. Ang alam ko'y umuwi na si Daryl dahil wala na ang kotse niya sa parking lot. Nagsabi din sa Dayan sa mansyon siya uuwi ngayon dahil yun ang sabi ni Senyora. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Bala ko nalang bumili ng pagkain ko sa karinderya dahil pakiramdam ko'y matutulog na kaagad ako pagdating ko doon. Lagi na lang akong pagod. Sa practice kasi minsan inaabot kami ng 3 oras. Ate, pabili po ako ng pakbet at kanin. Sabi ko sa tindera. Sige iya, upo ka muna doon at ibabalot ko lang ito. Sagot niya sa akin. Umupo naman ako sa bakanteng silya. Tumingin ako sa paligid. Sa may sulok ay may isang lalaki na nakahoodie ang nakaupo. Bakit parang nakita ko ito kanina? Kinilabutan ako kasi paano kung siyang sumusunod sa akin? Tumayo ako at lumapit sa tindera. Manang, magkano pong lahat? Tanong ko dito dahil magbabayad na ako. Saktong 100 iha. Sagot niya sa akin. Ito po ang bayad. Salamat po. Iniabot ko ang bayad at mabilis na lumabas sa karinderya. Kinakabahan talaga ako pero pinilit kong kumilos ng normal. Binilisan ko ang lakad ko. Baka mamaya ay masama itong tawad kung ano pang gawin sa akin. Hindi na ako virgin dahil kinuha na ni Manong pero sarap pa rin ako kaya hindi na ito lugi sa akin. Ayan na naman ang utak ko. Hindi na naman maiwasang mag-overthink. Malapit na ako sa building. Nang lumingon ako ay nasa likuran ko pa rin ito. Wala akong laban dahil matangkad dito. Kung titingnan ko ng maigi kasi laki niya si Daryl. Nakahinga ko ng maluwag dahil nakapasok na ako sa building. Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa elevator. Pumasok ako at pinindot ko ito para magsara pero nagulat ako nang may biglang pumigil sa pinto. Napaatras ako at sumiksik ako sa gilid. Nakakainis talaga. Inaantok pa naman ako. Bakit kasi sa pinakamataas pang unit ni Dayan? Naiinis na talaga ako dahil bumibigat na naman ang talukap ng mata ko. Ang bango kasi na lalaking ito. Kasi ngamoy niya, ang Daryl ko. Sinasampal-sampal ko ang sarili ko para magising ako. Ganitong oras talaga ang tulog ko palagi. Pasalamat naman ako dahil walang ginawa sa aking masama ang lalaking nakasabay ko. Pumasok na ako at ininit ko ang pagkain na binili ko. Pagkatapos ay natulog na ako. Hindi naman ako puyat pero lagi akong inaantok. 1 linggo na akong ganito. Kinabukasan ay walang pasok. Nilibang ko ang sarili ko. Malapit nang matapos ang first semester kaya pwede siguro akong umuwi sa amin sa probinsya. May natira pa naman sa pera ko kaya pwede ko yung gawing puhunan para magtinda sa amin. Nanonood ako ng movie pero pinatay ko rin dahil naalala ko lang si Daryl. Nakakainis ka. Hindi mo man lang ako sinuyo. Sigaw ko, sabay hagulhol. Ilang sandali pa ay may nag-doorbell. Pinunasan ko ang luha ko at binuksan ko ang pinto. May delivery man. Wala po akong order, kuya. Sabi ko dito. Hindi ito nagsalita at may pinakita sa akin na papel. Delivery po galing kay Miss Dayan Robles. Basa ko sa nakasulat sa papel. Napansin ko na maganda ang sulat kamay nang nagsulat. Saglit po kuya, tatawagan ko po muna siya. Pakihintay lang po ako. Sabi ko dito. Umalik ako sa loob at tinawagan ko si Dayan para makasigurado. Hello Dayan? May delivery dito sa'yo daw galing? Sabi ko sa kanya sa kabilang linya. Hello ate? Oo, sa akin yung galing. Sagot niya sa akin pero nauutal ito. Okay ka lang ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Okay lang ako ate. Masakit kasi ang tiyan ko. Resibo na lang, bye. Paalam niya sabay baba ng tawag. Naglakad na lang ako ulit palabas. Pasensya ka na kuya at natagalan. Maraming salamat po. Sabi ko dito at kinuha ko sa kanya ang paper bag. Alam ko na pagkain ito dahil naaamoy ko. Nang bibigyan ko sana ito ng tip ay mabilis itong tumalikod at naglakad paalis. Ayaw siguro niya ng tip.
Pumasok na lang ako sa loob para tingnan ang laman ng paper bag. Oh, literal na napao ako sa mga ipinadala na pagkain ni Dayan. Seafoods kasing lahat. Naiyak pa ako sa tuwa. May note din na kasama. Enjoy your meal. Hindi ko tuloy maiwasang maalala si Manong. Palagi kasi kaming kumakain sa restaurant na ito. Naalala ko rin na bukas ay monster na namin. Huwag mo na yung isipin. Tumigil ka na, Sasha. Saway ko sa sarili ko. Dahil takam na ako ay kinain ko na lahat ng pagkain. Mamaya itatext ko si Dayan para mag-thank you. Naglinis na lang ako ng buong kondo niya. Inabala ko ang malungkot at boring kong buhay. Sa bahay kasi namin ni Dari laging masaya ang weekend namin. Pero noon yun, iba na ngayon, ni hindi nga niya ako naalalang hanapin. Siguro kailangan kong tanggapin na wala na talaga ako sa kanya. Minsan naiisip ko, mahal pa ba talaga niya ako? Naiisip man lang ba niya ako? Malungkot akong gumising, araw ng linggo at monthsary pa namin ni Manong. Kasalukuyan ako nakaupo sa kama. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak nang umiyak. Hindi man lang ba niya ako hinanap? Hindi man lang ba niya ako na-miss? Tumayo ako at naligo na. Buo na ang desisyon ko. Kukunin ko na doon sa bahay ang mga gamit ko. Maghahanap na lang ako ng apartment na pwede kong tuluyan pansamantala. Bukas na bukas din ay hahanap ako ng part-time job. Paglabas ko'y nagulat ako dahil nakauwi na pala si Dayan. Ang buong akala ko'y mamayang gabi pa ito uuwi. Good morning, ate. Sabi nito sa akin. Good morning, Dayan. Matamlay na sagot ko sa kanya. Para sa iyo, ate. Anya, sabay abot ng isang bouquet ng bulaklak. Thank you, pero bakit po ako binibigyan ng bulaklak? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Napadaan kasi ako sa flower shop. Alam ko na gusto mo yan. Saka sabi kasi ni Mommy, punta daw tayo sa mansyon mamaya. Sagot sa akin ni Dayan. Bakit daw? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May okasyon kaya? O baka may nagawa kong mali? Baka binaligtad ako ni Manong. Ang daming pumapasok sa isipan ko. May dinner kasi. Saka gusto ko niyang makita. Namimiss ka na daw niya. Nakangiting sabi pa ni Dayan sa akin. Kaya nakahinga naman ako ng maluwag. Ganun ba? Parang nakakahiya naman. Sabi ko dito. Pakiramdam ko kasi hindi na ako maaaring pumunta sa mansyon. Lalo na ngayon na hindi kami okay ni Manong. Basta uuwi tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Pwede ba akong umalis muna? Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa bahay ng kuya mo. Maghahanap na rin ako ng bagong trabaho at matutuluyan. Paalam ko kay Dayan. Huwag ka nang umalis dito. Mas gusto ko na dito ka nakatira. Sabi niya sa akin. Pasensya ka na pero nakakahiya na kasi. Sige, alis na muna ako. Paalam ko sa kanya at akmang aalis na ako, hinawakan niya ang kamay ko. Ate, bukas mo na lang kunin yun. Sasamahin kita, promise. Pigil niya sa akin. Sige, sabi ko sa kanya. Umupo na lang ako sa sofa at napangiti ako nang makita ko ulit ang bulaklak. Sobrang ganda kasi nito. Halatang mamahalin. Maaga pa pero inaantok na naman ako. Nakakainis lang dahil palagi talaga ako inaantok. Halos 1 linggo na rin na ganito ang pakiramdam ko kahit na palagi naman akong natutulog ng maaga. Dayan, may tatanong ako sa'yo. Ano yan, ate? Sagot niya sa akin. Kasi may mga blind items sa page ng school. Sa tingin mo, ako kaya yun? Tanong ko sa kanya. Kita ko ang gulat sa mukha niya. Nakita mo ba yun? Ang alam ko'y burado niya yun. Hindi ko nakita, narinig ko lang sa ibang student. Pinag-uusapan nila noong Friday. Kwento ko sa kanya. Hayaan mo na yun. Teka lang, puyat ka ba? Bakit parang inaantok ka? Nagtatakang tanong nito. Hindi naman ako puyat. Ewan ko ba pero inaantok na naman ako. Sagot ko sa kanya. Sige, matulog ka muna. Gigisingin na lang kita mamaya. Anya sa akin. Sige, thank you. Paalam ko sa kanya bago pumasok sa silid na inukup ako. Sumampa ako sa kama. Ilang sandali pa ay bumigat na naman ang talukap ng mata ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may humahalik sa akin. Sobrang bigat ng talukap ng mata ko na kahit pilitin kong idilat ay hindi ko magawa. Siguro'y nananaginip ako. Ang sarap namang humalik ng tao na ito, parang si Daryl ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero naramdaman ko na lang na gumagalaw na ito sa ibabaw ko. Ito ang panaginip na parang totoo. Ganoon ko na bang kami si Daryl ko? Siguro nga, dahil kahit sa panaginip ay siya ang nakikita ko. Pabilis ng pabilis ang galaw nito sa ibabaw ko. Hindi ko alam pero parang kilala siya ng katawan ko.
Ilang galaw pa ang ginawa niya at sumabog ng init na kanina pa namumuo sa puson ko. At dahil antok na antok pa rin ako ay para akong dinuduyan, lalo na't naamoy ko si Daryl. I love you, babe. Bulong sa akin ng pamilyar na boses. Natutulog na ako pero sa panaginip ko'y matutulog pa rin ako. I love you, Daryl ko. Napaiyak pa ako habang sinasabi ko ang mga katagang iyon. Nagising ako na medyo mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko na iwasang isipin ang panaginip ko. Para talaga siyang totoo. Pero bakit kumikilot ang perlas ko? Hindi ko na lang ito pinansin dahil malabo na may gagalaw sa akin. Bumangon ako, tinanap ko si Dayan. Napatingin ako sa wall clock. 4:00 na pala ng hapon. Lumabas na ako sa silid ko.